Ngayon naman, happy partners, pag-uusapan natin kung bakit yung mga mayayaman, lalo silang yumayaman. At kung bakit yung mga mahihirap, kahit na paano sila magsipag, kahit gaano sila magsipag sa ginagawa nila, mahirap pa rin sila. So, ganito lang kasimple, meron tayong tinatawag na two ways of earning, okay? Or meron tayong tinatawag na dalawang klase ng income, okay? Ano-ano ba yung dalawa? Ito yung pinagkaiba, bakit may mayaman at bakit may mahirap. Yung una, ipapaliwanag ko po sa inyo, yun ang tinatawag na linear income, okay? Now, dito sa linear income, ito yung mga empleyado, ito yung mga self-employed, gaya ng mga doktor, mga engineer, mga accountant, mga nurse na kagaya ko, or lahat yung mga nagtatrabaho. Kasi dito sa linear income, ang prinsipyo po dito, no work, no pay. Okay? So, since tayo tao lang, syempre, tatamaan tayo ng sakit, di ba? So, pag nagkasakit, tong mga tao na nandito sa linear income, tigil din yung kita nila. So, ito kasi, yung 100% ng income nila nakadepende sa sarili nila. So, ngayon, pag hindi nila kayang magtrabaho, wala rin silang kita. At normally, since mag-isa ka lang, since isa ka lang na nagtatrabaho at nagbibigay ng source of income sa sarili mo, so kaya siya maliit yung kinikita. Now, ano naman yung dahilan bakit yung mga mayayaman lalong yumayaman? Dahil merong pangalawang source of income. Meron tayong tinatawag na residual income. Now, ngayon, ano tong residual income? Okay? Ito yung mga kinikita nila Henry C., may-ari ng SM, na ngayon ay pinakamayaman sa buong Pilipinas. Si Ayala, si Gokong Wei. So, ano to? Dito ay ina-apply yung prinsipyo or yung tinatawag na law of leverage, happy partners. So, ano yung law of leverage naman? Ito, dito is pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Okay? So, kaya sila Henry C., sila Gokong Wei, sila Ayala, bilyon-bilyon yung kinikita. Kasi isipin mo naman, ilang libo, ilang daan-daan libo yung mga empleyado na nagtatrabaho sa kanila at 8 hours a day. Diba? So, ngayon, anong ginagawa nila Henry C.? Siyempre, nagkakandak ng mga meeting, nagsusupervise, gano'n na lang, at namumuhunan sila normally billions dito sa ganito na kitaan. Now, ang good news ngayon is, nandito ka sa AIM Global. At sa AIM Global ngayon, nabilang siya dito sa tinatawag nating residual income, 'di ba? Kung iisipin mo, sa una, pag join mo, mag-isa ka lang, tapos naka-recruit ka ng dalawa, yung dalawa naka-recruit ng tigda-dalawa, at before you know it, malaki na yung network mo. Now, ngayon, example, what if nagkasakit ka? Ang tanong, magkakasakit ba? Kung meron kang 100 downlines, 100 katao worldwide under your organization sa AIM Global, pag nagkasakit ka, magkakasakit din ba yung 100 katao na yon? 'Di ba hindi? O, 'di ba? Tapos ito malupit, yung 100 na yon, maglalaki pa ng lalaki hanggang sa aabot ka sa point na ikaw mismo para ka ng si Gokong Wei, para ka ng si Henry C. At darating ka sa point na i-enjoy mo ng sobra-sobra yung buhay, na wala ka nang ginagawa or meron ka palang ginagawa, pero ang ginagawa mo, nagtutour ka na lang sa iba't ibang bansa, nasuspend mo yung quality time, yung quantity time mo kasama yung mga mahal mo sa buhay, at limpak-limpak na pera, milyon-milyon ang papasok sa account mo dahil sa AIM Global, dahil
may network ka, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At ganun ka kaswerte, ganun ka kapalad na nandito ka sa AIM Global ngayon kasi nandito ka sa residual income. So, ibig sabihin, pag tinuloy-tuloy mo tong negosyong to, wala kang ibang pupundahan, yayaman at yayaman at yayaman at yayaman ka, pati ang buong pamilya mo. Power, happy networking, yes!